Meron pong nagpakonsulta sa akin po na meron daw po siyang rheumatoid arthritis na nagsimula noong 2019. At yung mga gamot na binigay po sa kanya ay pain reliever at saka vitamins. At ngayon, 1 year na po siya na hindi nakakalakad dahil po na-dislocate po yung kanyang tuhod dahil napudpud na po ang cartilage nito. Kaya ngayon, ang sabi naman ng doktor sa kanya ay kailangan niya pong operahan para daw po siya ay makalakad. Himay-himayin po natin, no, para po sa kaalaman din ng mga meron po mga ganitong sakit. Ano po ba yung rheumatoid arthritis? Ang rheumatoid arthritis po ay isang autoimmune disease. Ano po bang ibig sabihin po niyan? Ang ating po immune system ay ginawa po ng Diyos para labanan po lahat po ng mga invaders na papasok po sa ating pong katawan. Meron po mga instances po na imbis na labanan po yung mga invaders, itong ating immune system po ay nilalabanan na po yung sarili po nating mga normal cells at depende po kung ano po yung mga cells na tina-target po nila, doon po tayo magkaroon ng mga sintomas. So katulad na lang halimbawa, yung scleroderma, ang tina-target po niyan ay yung mga skin, kaya kumakapal po yung mga balat. Yung iba naman, ang tina-target po ay mga brain cells tulad ng multiple sclerosis. So ito namang rheumatoid arthritis ay syempre po ang tina-target po niyan ay yung joints po natin. Ano ba ang sanhi ng mga autoimmune diseases? Sabi po ng mga scientists na hindi na po talaga nila matukoy kung bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit na ito. Pero sabi po nila, baka daw genetics o kaya ay environmental factors. Para sa akin naman po, tingin ko po sa kinakain po talaga. Yung ating po mga cells sa iba't ibang parte ng ating katawan, kailangan po yan ng sustansya para po sila po ay maka-function. Hindi po nagpapahinga po yung ating cells. Kahit tulog po tayo, gumagana po yan 24/7. So, posible po talaga na kung hindi po tayo kumakain na masustansyang pagkain ay mauubusan po talaga tayo ng sustansya. At kung nasaan po yung kulang, ay doon po tayo magkakaroon ng problema, no? Itong autoimmune diseases, depende po kung ano po yung organs ang nagkaroon ng problema. Kasi iba't ibang mga parte po ng ating katawan ay nangangailangan po ng iba't ibang sustansya. Katulad na lang halimbawa, pag yung pinag-uusapan po ay puso, kailangan po natin ng maraming magnesium. Yung thymus gland naman natin, kailangan po ng maraming zinc po yan at kung ano-ano pa. Imagine nyo lang po may kampo ng army. Pagkatapos po ay pinalibutan po sila ng kaaway. Wala nakakapasok, wala din pong nakakalabas. Anong mangyayari po? Siyempre, pag naubusan na po sila ng mga supplies, kahit na makakakilala po yan, magkakaibigan po yan, mag-aaway po yan, magpapatayan, dahil po mag-aagawan na po yan sa mga pagkain. Ganon din po yung ating pong mga immune system. Pag nagugutom na po yung mga yan, pag nanakawin na po nila, yung mga pagkain po, doon po sa ibang mga cells, kaya nagkakandaloko-loko na yung ating pong mga immune system na yan. Kaya ano po yung mga binibigay dito? So usually po mga immunosuppressant drugs, kasi para masuppress daw nga po yung immune system, dahil nga po overactive, at yung katulad ng pasyente na ito ay binigyan po ng pain reliever. So by the name itself po, gamot po sa pain. Hindi po niya ginagamot mismo yung dahilan kung bakit po nagkakaroon po ng arthritis. Ginamot lang po ay pain dahil nga po sa sakit po niya na rheumatoid arthritis. Hindi din po ginagamot o hindi po piniprevent ng pain reliever na yan na masira po yung mga joints. And as a matter of fact, sa kakainom po natin ng pain reliever, ito po ay acidic, lalo pong nalulusaw yung ating po mga joints. Imagine mo na lang, subukan mo buhusan ng asido po yung isang plastic, o diba, nalulusaw po yan, natutunaw po yan, ganon din po yung nangyayari dyan po sa ating mga joints. O pagkatapos, umiinom naman ng multivitamins. Kung yung vitamins ka natin ay hindi naman na-absorb sa ating katawan dahil ito nga ay mga fake, ay hindi po yan mapakinabangan ng ating pong katawan. Dapat po yung mga supplements po, hindi lang ito basta supplements. Ito po ay tulong. Ito po yung mga sustansya na nagbibigay din sustansya doon po sa ating mga cells para makarepair po sila. So, dapat po, itong mga sustansya na iniinom po natin, yung kinakain po natin, dapat po makakatulong po talaga na ma-repair ang ating po mga tissues at hindi lang po palamuti po yan. So, ngayon, ang advice naman, operahan po siya. Makakatulong naman po talaga kung operahan siya na makalakad po siya ulit. Pero ang tanong, pag ikaw ba ay nagpa-opera, mawawala po ba yung rheumatoid arthritis? Nandyan pa din, di po ba? Kaya posible po, na yung kabilang side naman po ang malulusaw at masisira po yung mga joints. Kaya kailangan po talaga na i-heal po natin yung ating katawan. Nang sa ganun po ay hindi na po maulit ang pagkasira po ng joints na yan. At maayos din po, kung ngayon sira na po yan, maayos din po. Kasi nga dapat po nating gamutin ang pinakadahilan at ang pinakadahilan nga po, kulang na sa sustansya yung ating pong katawan.